Hello! Hello! Welcome to Chikahan with Babsi and Kuting. So, ngayon, another episode na naman po. So, actually, si Babsi ang magkaroon nga ng second episode. Oo. Kasi naghahanap siya ng mga topic na makakatulong sa mga iba pang kabayan or kabayans out there na interested na magtrabaho dito magtrabaho dito or pwedeng nandirito na pero hindi pa nila alam kung paano gagawin yung specific field na gusto nilang applyan. Mga guide lang to actually. Recently na natutunan natin doon sa dito Actually, sa trabaho na to, no? Ni-research niya yan para nga makatulong sa iba. So actually kami, hindi rin naman namin alam kasi yung kung ano yung tatalakayin namin ngayon is iba yung field niya sa field na kung saan kami ngayon nandoon. Okay. So, ang ano lang to, parang overview lang to ng kung ano yung mga requirements, paano pumasok, ano yung basic requirements. Pero syempre, kung may mga tanong kayo dyan, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Down below. Para mapadala namin sa inyo, matulungan namin kayo ng sagot sa mga tanong. Masagot namin, o baka meron pa kaming link na pwedeng i-share. So, para rin malaman namin kung ano pa yung kailangan nyo. Or kung baka may iba pa kayong topic na interesado, i-comment nyo lang din para ma-research namin at makatulong kami sa inyo. Yun. So, ang topic natin ngayon, alam ko marami ito sa Pilipinas yung mga either sa Pilipinas or dito. Okay. Sa kasi I think maganda rin ang mga benefits at saka maganda rin ang working situation ng mga ang aking kinukuhan is yung mga teacher. Okay. So, ang ano natin ngayon, how to become a teacher in the UAE. So, yun yung Okay. So, paano nga ba? So, ang iaano natin ngayon ay yung mga na-research natin tungkol sa una, qualification. Okay. At saka yung requirements. Okay. So, yung qualification, ano ba ang kailangan? Yun. So, ang ano dito, ang nakalagay kasi doon sa pinag-researchan natin, ang kailangan ng mga criteria na ma-meet ng mga applicants. Okay. Ito requirement ng KHDA. Okay. So ito yung nagre-regulate ng mga private education dito sa city. Either yun. Ngayon, kung halimbawa nakalagay dito for expats who are looking to have a career in the teaching profession in Dubai. Okay. Private schools are good option. So, magandang option talaga yung private schools. Kasi, napapansin natin, di ba, ang daming mga nagbo-boom ng mga private school dito. Dahil sa dami na rin ng mga tao na nagpupunta. Oo, kasi maraming expats Maraming international schools dito. Kaya, preferably, ang masasuggest talaga is private schools. Yun. So, yung KHD nga, sila nagre-regulate. Tapos, yung Ministry of Education, sila naman yung federal body na nag-overlook ng all forms of education in the country. Okay. So, ano nga ba ang proseso? Paano nga ba? Kasi 'di ba, merong mga bansa na hindi ka basta pwedeng makapagturo not unless license ka doon sa bansa doon sa bansa niyan. Like yung parang sa feeling ko sa US, sa Canada, kanya-kanya yun na license Hindi ibig sabihin lisensyado ka sa Pinas, is pwede ka rin magturo dito. Hindi mo yun magagamit. Para so, sa dito mga, ba, anong hinahanap? Yun, ang ano dito, una muna yung process. Yung process muna, syempre, kailangan mag-a-apply ka sa school na gusto mo, halimbawa may nakita kang school, no? Gusto mo magturo doon. And qualified ka naman sa pananaw mo, qualified ka as a teacher, you used to be a teacher o meron kang experience. Or currently teaching ka. Mag-apply ka sa school. Okay. Ngayon, ang mangyayari, after isa-select ka nung school, halimbawa, yung school ngayon ang mag-a-apply nung parang initial appointment. Yung initial appointment, yun yung initial appointment for the procedure na ma-register ka
sa educator permit system. Okay. So yung school ang mag-aano nun. So, yun naman pala. So, ang masasuggest ko dyan, kung graduate ka ng education sa bansa natin, sa Pinas, at license ka rin naman as a teacher, ang maganda, ipa-certify na yung tinatawag na may red ribbon, Oo. di ba? Tapos, para pagdala nyo rito ng documents nyo, mas mapapadali yung pagpa-file or pag-a-apply ng school na yun para mabigyan kayo ng permit. Ngayon, kung ano ka na, kung halimbawa nagtuturo ka na, situate na lang yung documentation mo na galing sa Pilipinas, in our case. Dapat, kuha na siya, attested siguro na dito. Attested. Dito na sa diba local meron na. yun level yun Pag nagpa-attest ka ng school documents mo, merong sa school. And then, di ba meron pa yan yung sa Malacanang. And then, yung UAE embassy dyan sa Pinas. And then, yung UAE pa rin dito na embassy. So, yun yung final. So, pag ready ka ng lahat ng yun, mas mapapadali. Ngayon, ganito, pagkatapos din nag-file na yung school ng initial application. Ang mangyayari, para maka-obtain ng work permit and to begin teaching in schools, ngayon, yung teacher applicant needs to apply for initial appointment nga, and then yung mga documentation will be different depending sa type of teacher na gusto mong applyan. Okay. So may mga several types of teacher. Ngayon, ito yung mga bawat isang parang classify nila. Sige. Merong yung class teacher na tinatawag. Ito yung mga applicants na gusto maging class teacher, kailangan meron silang recognized bachelor's degree in education. Requirement yun. So basically, siyempre, magtuturo ka, kailangan may BSEED ka sa atin, na parang ganun. Tapos, kung meron silang postgraduate, pwede rin silang applicants may also submit yung postgraduate certificate and diploma in education or even master's degree in education. So, ayun nga, siguro maganda na lagi siyang merong attestation from our government at saka dito. Kasi kahit saan namang work na mag-a-apply ka, bago ka talaga maanuhan ng visa, meron ka dapat attested na school records. So nakalagay nga dito, these documents must be original if they have been attained from universities outside of the UAE. Then the certificate needs to be attested by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and the country's embassy in the UAE. So, yun ang parang kailangan nilang i-take in mind. Ngayon, meron pa yung iba naman, hindi class teacher, hindi puro class teacher, meron naman specific subject teacher. So, meron naman ganon. So, kung yun ang a-applyin mo, kailangan meron kang minimum qualification to be recognized as a bachelor's degree related to the subject being taught. So, halimbawa, siguro, teacher ka ng PE, halimbawa, or teacher ka ng English. Dapat, meron kang recognized na experience siguro doon sa teaching that subject. Specialization, parang ganun. Ngayon, kung halimbawa na niya na yung na receive na yun ng teacher yung initial appointment in Dubai, ang sabi dito, they have to register on the educator permit system. Siguro kung may link dito, i-ano namin, basta i-comment niyo lang sa baba kung ano yung applicable appointment sa Dubai, paano kung sa ibang Emirates yun? Meron tayo yatang ibang so titingnan natin yan. Mga specific qualifications gaya ng halimbawa subject qualification. These requirements are the same as those for the initial appointment, which classify into class teachers and subject teachers. Ngayon, kung itong mga instructions na to, kung medyo vague siya o medyo hindi i-comment nyo lang sa baba and then pwede tayong magbigay ng link sa kanila kung saan pa sila pwedeng mag-check ng more clarity. Tapos meron pang teacher preparation qualification. Para sa mga subject teachers naman to. Merong particular subject teachers need to have a recognized teacher preparation qualification at a higher diploma level or above. This must
cover topics. Kailangan yung teacher preparation Preparation. preparation qualification Okay. ay nagko-cover nitong mga topics na to. Merong ang is educational pedagogy yata yun. Ito yung the method and practice of teaching. Okay. So yung parang kailangan na take niya yung merong parang certification diyan. Oo. Tapos kailangan meron din siyang aware din siya sa curriculum development and design. So paggawa ng mga curriculum halimbawa, 'di ba? Kasi parang sa mga teacher, ano rin yan, di ba? Sila rin nagagawa. Part naman ata yan sa pag-aaral. May term dyan nakalimutan ko na yung paggagawa ng parang may lesson plan. Lesson plan. Kasi kahit kung hindi nyo na itatanong, nagturo din po si Kuting. Sabi na, so na-experience ko po na international students yun, di ba? Nakapag-try ako sa mga Filipino students and Korean students. So, nakapaggawa na ako ng lesson plans. So, bakit ako nakapagturo? Kasi, meron po akong masteral degree. So, sa business administration. Kaya, pwede ako magturo sa college at saka yung sa academy ng mga Korean students. Yun. So, going forward, meron ding, to continue, learning assessment, kailangan meron din siyang awareness dyan. Classroom management. Okay, so, kailangan very yun. Important kasi yan. Yung ano ng kwan dito, iba yung parang kasi diversity ng mga yung culture yan culture, cultural differences yan So dapat talaga alam mong mag-manage, mag-handle ng iba't ibang klase coming from different nationalities. So, educational classroom, no? Tapos medyo educational technology. Siguro ito yung awareness mo sa mga bagong methods ng pagtuturo. Kasi gaya na ngayon, usong-uso na yung diba? Zoom. Sa Zoom, sa kung ano-ano man. Kasi marami na rin online na ginagawa. Kasi sa atin, parang matagal. I think hybrid pa rin ata ang education So, siguro kasi from time to time, baka, halimbawa kung meron man umulan o so nandun lagi yung option ng online. Kailangan talaga yun nga, aware ka doon, educational technology. Tsaka yung mga bago yung mga ginagamit, dapat kung hindi pa man yun ginagawa is currently yung upskill ba, yung mag-aral kayo na mag-aral. So sa teaching, I think ang importante is Word and PowerPoint. Yun. Para sa pag-present. Kung math naman kayo, for sure, kailangan yung Excel. Tama. So, yun. Yun. So, tapos meron ding psychology. Yan, medyo importante yan. Lalo na depende sa tinuturuan mo, sa age lalo siguro. Lalo na sa mga bata. Sa mga bata. So, kasi may kumbaga yung psychological background mo na natutunan. Tsaka alam ko malaking subject yan sa education. Lalo na pagka bata, medyo ibang pagtakil ng mga ganyan. Iba yung approach. Iba approach. Okay. Tapos yun nga, lastly, yung teaching practice. Okay. Yun. So also yung maraming ganito yung mga nagpupulso ng English teaching. So para dun sa mga teachers who would want to pursue teaching English as a subject, they must have an additional qualification of teaching English. Ikaw lang, di ba? Meron ka ng teaching English experience sa English teaching. Sa Pinas yun. Sa Pilipinas. Kaya hindi naman kami ni-require ng extra certification. Tapos teaching English as a second or foreign language. Yun yung ini-include dito, yung gaya ng CELTA, Delta, TESOL, yung mga ganun na mga yun. Tapos, yun pa, additional requirements, yung mga nagtuturo naman ng vocational. Yung mga vocational subjects sa atin, di ba? May mga practical arts yung mga dati, di ba? They must have a proper qualification for the subject na ituturo nila. Okay. That certifies and provides proof for that subject, for teaching that subject. Language skills. English subject language teachers must have had a score of at least 7 sa IELTS test. Okay. So, then,
Yung teachers naman who may be teaching other languages but are using English as a language of instruction must have an IELTS score of at least 6. Okay. So, yun ang kailangan nilang score. Ngayon, yung teachers who are looking to teach other languages must show evidence of language proficiency. So, ibig sabihin, kung magtuturo ka halimbawa ng Spanish, siguro, kailangan proficient ka dun sa, meron kang naman. proof. Oo. Parang merong mga certificate naman yata yan. O magtuturo ka ng German, of course, di O ba? lagi naman. Kaya ang advantages doon, yung halimbawa, yung mga marunong yan, meron ka certification dapat. Yun. Tapos kailangan provided by competent authorities yun, syempre. Syempre. Lagi. Yun, legal status, teachers registering on the program should have a valid UAE residence visa and a school contract or employment agreement. Kaya merong residence visa, actually, ang assumption dito is, yun nga, nandito ka, nahinar ka na ng school, so bibigyan ka nila as a hired employee, bibigyan ka nila ng valid residence visa, and siyempre, yung contract ng school. Kasi yun nga ang mag-a-apply sa'yo, yung school eh. So, yun. Tsaka for sure, ano talaga yan? Kasi meron din naman ako na mga kakilala na teachers na dito. So, for sure, basta kumpleto ka ng requirements, yung mga paper qualification, yung mga attested document, school records mo, madali na lang yan. Yun, tapos syempre, fitness test, kailangan merong, fit enough to teach by making a declaration of fitness. Siguro kasama na to sa yung, di ba, pagka may fitness test, pagka mayroong visa, di ba? Merong ganun kasama naman yun eh. So, tapos yung good record, to show an applicant's good record inside and outside the country, they must submit certain documents that prove the same. These are the following. So, paano mo may yung good kailangan ito sa the following UAE Police Clearance Certificate. So importante na siya ngayon. Requirement na talaga yan. So alam na natin UAE Police Clearance Certificate, kukunin mo siya sa Dubai Police. Kung sa Dubai yung Tapos yun nga, letter of school confirming teacher's good standing. So yun, from the school na yun. If a teacher has not resided in the UAE for the past 5 years, then they must provide a police certificate from their country of origin. Yun. Police clearance sa atin. Okay. Yun. Tapos, parang ito yung halimbawa nakapasok ka na, merong para lang alam nila, pag nakapasok ka na as a teacher, merong mga mandatory development courses na kailangan they're required to show proof of completing as a set of professional courses. Yun nga. These are the following. Ganun din, UAE Police Clearance Certificate, letter from school confirming teacher's good standing. Tapos, yun din, actually, halos pareho lang. Ngayon, for the courses, meron ding mandatory development courses. So, teachers are required to show proof of completing a set of professional courses. Ito importante ito. And these are the following, yung child protection and safeguarding. So yan, kailangan nila yan. Tapos, dealing with people of determination. Yan. Very important yan dito. Very recognized yan dito. Dapat. Kailangan aware ka dyan. Of course, diversity. Yan, talaga. Kasi alam mo naman, yung inclusivity, diversity, lahat pinopromote na yan sa kahit saang bansa. So, given yan. Given din yan ng Tapos, moral education. So, yun. Very important. Ayan. Sustainability, yan na, papunta na lahat dyan. Tapos yung well-being. Of course naman. Ngayon, saan ba kukunin itong mga test na to? Siyempre, KHDA. These tests need to be taken by the providers established by the lahat KHDA. Naman dito talaga. Actually, KHDA yung nagre-regulate. Kahit nung kami ni Babsi ay kumuha ng advanced marketing dito,
certified kami ng KHDA. Mm. So, kung si Babsi is, siya kasi talaga napapractice niya sa trabaho niya. Siya yung nag-aano ng social media nila. Siya yung nag-advertise. So, kung may nakikita man ngayon yung mga tao via LinkedIn na advertisement, siya talaga yung gumagawa noon. Kasi certified talaga siya via KHDA. Okay, so actually, yun yun lang ang very... Oo, I hope guys, marami kayong natutunan. And comment down below kung ano pa yung gusto nyong i-share namin para in the future makapag-research kami. At yun ang magawan namin ng topic na ma-discuss sa inyo sa Chikahan with Babsi and Kuting. Anyway, ano lang ako. So kung halimbawa, yun nga, since hindi naman very comprehensive yung ano namin, comment lang kayo down below para kung may tanong kayo para masagot namin at mabigay namin sa inyo yung kung merong kulang na information o merong hindi malinaw na information. Yun lang, no? And you can always naman go to Google. Our friend. Our friend Google Mr. for Google. more, kumbaga makapag-explore pa kayo on your own, ma-check nyo pa on your own. Yun, okay. Yun lang. So guys, kung kung feeling nyo marami kayong natutunan, nag-gather information dito sa aming chikahan, please like and share na rin. Oo. And don't forget to hit that notification button para lagi kayong well-informed kapag may bago na kami uploaded na video. So, karamihan na iano namin in the future vlogs is providing more information para sa ating improvement actually. And syempre, subscribe. Ayan. Okay. Bye-bye. Bye!